Good afternoon everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Napanood nyo na ba yung naging pahayag ni Senate President Tito Sotto kaugnay doon sa naging desisyon ng Korte Suprema na isauli ang natitirang 60 billion pesos na ninakaw mula sa PhilHealth funds, no, papunta sa National Treasury. Prior sa paglilipat po ng pondo, mga kaibigan, noong kasagsagan po ng hearing kaugnay po sa PhilHealth funds, no, sa Quadcom, ay inamin na po ni dating PhilHealth CEO Mandy Ledesma na ang paglilipat ng pondo ng PhilHealth ay sinunod lamang niya ang kautusan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Again, sinunod lamang ni Mandy Ledesma ang kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na ilipat ang pondo ng PhilHealth patungo sa National Treasury. Para mangyari ito at para masiguro na tama ang prosesong kanyang ginagawa, ay kanyang kinausap, no, ang Finance Secretary para mapag-aralan kung paanong proseso ang gagawin. Sino po ang Finance Secretary during that time? Okay? So, wala pong iba kundi si Ralph Recto, no, ang hari po ng tax, no? Siya po yung ama ng paglalagay po ng mga taxes sa mga ginagawa, kinakain, binibili, etc. etc. mga kaibigan. Hindi lamang po si Finance Secretary ang kinonsulta ni Mandy Ledesma. Pagdating naman po sa usaping legal o dun sa legal na proseso, kung nararapat nga ba o pwede nga bang ilipat ang pondo ng PhilHealth patungo sa National Treasury, ay kinausap din po niya, no, ang dating Solicitor General na si Menardo Guevara. Ang sagot nga po ni Solicitor General, posible at pwede naman pong ilipat ang pondo ng PhilHealth. Ngayon, ang problema lamang dito, mga kaibigan, ay hindi po nilinaw ni Mandy Ledesma kay Office of the Solicitor General yung ililipat na pondo. Kumbaga, ang tinanong lamang niya ay pwede bang ilipat ang pondo ng PhilHealth to National Treasury. And syempre, kung ang pag-uusapan ay yung general na pondo ng PhilHealth, no, ay pwede naman talaga, pero hindi po binanggit ni Ledesma na ang balak palang ilipat ay yung excess funds. Ang problema, nung magkaroon po ng oral arguments ang Korte Suprema at tinalakay nga po itong pondo na inilipat sa PhilHealth, sa National Treasury, ay napag-alaman ni Justice Amy Lazaro Javier na yung pondong tinutukoy pala ni Mandy Ledesma ay excess funds ng PhilHealth. Ngayon, masasabi nga pong illegal ang ginawa. Bakit? Ililipat ang excess funds. Paano magkakaroon ng excess funds kung mayroong utang? No? Paano nagkaroon ng excess funds ang PhilHealth kung mayroon itong utang at hindi po nababayarang mga insurances? So, ibig sabihin, pwede po ang paglilipat kung mayroong pondong sapat. Pero kung ganyan na wala nga pong pondo, may utang pa nga, ay hindi po nararapat ilipat. Pangalawa, ang pondo po ng PhilHealth ay para sa pangkalusugan at ayon sa konstitusyon, isa ang pangkalusugan sa dapat ay mayroong pinakamalaking pondo, no, na ilalaan ang gobyerno. Bukod sa edukasyon, pangkalusugan po, no, ang dapat bigyan ng napakalaking pondo. Pero ang nangyari, mga kaibigan, isa po ang PhilHealth sa mga tinanggalan ng pondo. Hindi lamang po tinanggalan, hindi po binadgetan, no, ang PhilHealth. Bukod po dyan, kinuha pa yung pera na nasa excess funds nila, kung tawagin, na ang halaga ay 89 billion pesos. Yung 20 plus, mga kaibigan, ay nailipat na po, no? 20 billion na lamang po yung natitira, rather, no? Doon sa 89 billion, 20 billion na lamang ang natitira at nailipat na po ang 60 billion pesos. At sabi po ng Korte Suprema ay ito ay illegal at hindi naaayon sa konstitusyon. Therefore, no, ang ginawang ito
ni Mandy Ledesma, ginawang ito ni Ralph Recto at ni Pangulong Marcos Jr. ay isang krimen. Maaaring ito po ay pasok sa malversation of public funds. And sa parte naman po ng Pangulo, this is a culpable violation of the Constitution. Bakit? Tinanggalan mo ng pondo ang isang ahensya na dapat ay ginagarantiyahan mo ng pinakamalaking pondo. Sa halip na dagdagan mo ang pondo, binawasan at tinanggal pa ang pondo. Therefore, this is a culpable violation of the Constitution. You neglected kung ano po ang nakasaad sa Constitution. No? At yung sinasabi po ni Tito Soto na isinauli na po nila yung pondo na yan, isinauli na raw ni Pangulong Marcos Jr. yung 60 billion pesos na yan na sinasabi ng Korte Suprema na isauli na. Aba, hindi kami tanga, Tito Soto. Ipakita mo ang resibo, ipakita mo ang money trail ng pagbabalik ng pondo na yan, kung yan nga ay nasa PhilHealth na. Kailan ito dineposit, anong oras dineposit ito sa PhilHealth, at mahalaga po dito yung resibo. Hindi namin paniniwalaan ang anumang salita na lalabas sa iyong bunganga. Ang kailangan natin dito ay isang pruweba na isinauli na nga ni Marcos Jr. ang kanyang ninakaw na pera. And dapat makasuhan itong mga taong ito. Again, with regards to the 89.9 billion, because it's not only you, Honorable Senator, it's not only Honorable Raffy Tulfo. Everyone is texting me, calling me, saying, ba't hindi mo inisip yung health concerns ng mga tao, pera ng health yan, bakit mo ginagawa yan? Again, I want to reiterate to this honorable committee and to everyone here in this room, I received a directive, which emanated from a cabinet meeting led by President Marcos, asking me to remit the 89.9 billion. So like a good soldier, I am following them, percent po. May pakiusap lang ako sa iyo, President Ledesma. Sa magiging decision mo parate, isipin mo lang parate yung mga mahirap nating kababayan, yung mga pasyente. Yun lang parate mong isipin. Hindi ka magkakamali doon. Isaalang-alang mo parate yung kapakanan ng mga mahirap na pasyente na walang pambayad po. Yun lang po ang parate mong isipin yung mga mahirap nating kababayan. Hindi ka magkakamali dyan.